Hindi ka tatanggapin sa trabaho kasi introvert ka. Sa bahay ka lang kasi napakamahiyain mo. Kumusta guys? Ito pala si Mike. Welcome ka sa akin channel. Tama yung narinig mo. Yun yung naririnig natin most of the time sa mga taong kilala tayo na introvert tayo. Gusto ko lang i-share yung kwento na to kung paano ko hinarap yung situation na yun. Graduate ako ng engineering na course. So bali kailangan kong mapasa yung board exam before ako makapagtrabaho that time. So sa awa ng Diyos, naipasa ko naman yung board exam. Ang alam ko nung time na yun, finally, ito na, may pinto nang bumukas. Akala ko nun, ang dali lang pasukin yung pinto na yun, hindi pa pala. Dahil dun pa magsisimula yung hirap kung paano ka makapaghanap ng trabaho. Sa time na yun, sa ilang beses kong pag-a-apply ng trabaho, una yung na-feel ko, excitement talaga, excited. Pero andun yung kaba, yung doubt sa sarili. Pero nung time talaga na yun, mas namamayani yung excitement mo. Kasi finally, magkaka-work ka na, yung gusto mo na pangarap mo na makapagtrabaho ng ganitong position, matutupad na. Pero hindi pala ganun kadali. Ang dami kong in-apply na kumpanya, halos sa mga hindi ako tinanggap. Dahil sa mataas yung hinihingi nilang requirement, gusto nila yung ma-experience na sa ibang work. Paano ako, diba? Like, unang beses ko pa lang nun mag-apply, wala pa akong experience. And ang downside pa nun, napaka mahiyain ko pa. Minsan nga sa interview na, sa isang interview, nabubulol pa ako kung paano ko itatawid yung interview na yun. And nung time na yun, sinasabi ko sa kanila na isa akong introvert, ganun. Kasi akala ko baka yung pagiging totoo mo sa kanila tanggapin ka. Pero ilang beses na akong naghintay, halos sa mga yun, hindi na nagparamdam. Sabi ko, wala na sigurong pag-asa to. Sabi ko, paano kaya to? Saan ako mag-a-apply ng trabaho? Hanggang sa dumating yung time na naalala ko yung college. May hiring sila na instructor that time and sinubukan ko mag-apply. Nagda-doubt ako nun kasi nung college ko kasi nun gusto ko talaga na maging instructor. Kasi parang yung nag-aaral ako nun may isang professor doon na ang galing niya magturo. Yung tipo na pag nagtuturo siya, matututo ka talaga. Na-inspired ako sa kanya. So, that time parang nag-imagine ako na someday sana, magtuturo din ako tulad niya. Kumbaga gusto ko din maging instructor, magturo sa mga estudyante na magamit ko yung mga knowledge ko and maibahagi ko yun sa kanila. So, ito na guys. Nag-apply ako doon sa school na yun. And grabe yung kaba ko noon kasi during that interview kasama na yung magde-demo ka sa kanila, yung dean, yung kasama pa namin doon na instructor din. Grabe yung kaba ko noon guys, grabe kung paano ko siya tatawid, pero gusto kong matagumpayan talaga siya bago ako umuwi. Pero nung time na yun hindi ko nagawa yung best ko talaga Inaamin ko naman nung time na yun hindi ko nagawa yung best ko. Dahil sa kulang yung confidence ko, nahihiya pa ako, hirap pa ako makapag-eye contact that time. Sabi ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko nito? Ano kayang trabaho yung darating sa akin kung hindi para sa akin yung pagtuturo? Kalaunan, may natanggap akong update dun sa interview. So, bali, binigyan nila ako ng chance na magturo. Sobrang saya ko noon kasi finally magkakatrabaho na ako and then masusubukan ko talaga magturo. After nung days na yon na nandun ako sa school, minimit ko na yung mga students. Na-realize ko biglang pumasok sa isipan ko, sa loob ko na hindi ko kaya pala. Kumbaga nagkaroon sa akin ng pressure. Hindi ko pala kaya na magturo na araw-araw kaharap mo yung mga estudyante at hindi lamang yun, pati sa faculty room kasama mo pa yung mga
matatagal na mga professor, nakaka-pressure nun, promise. Like, legit, 100%. Nakaka-intimidate. Tapos, ang iniisip ko nun, parang hindi ko kayang everyday, ganun na yung magiging situation ko. Mga 1 week din, sumuko ako guys. Ang ginawa ko nun, kinausap ko yung dean namin ng department na humingi ako ng pasensya sa kanya kasi nag-expect siya sa akin, binigyan niya ako ng trust na magturo pero nag-back out ako nun guys. Sinabi ko yung katotohanan na hindi ko pala kaya, na hindi pa pala yung buo yung kalooban ko na magturo. At inaamin ko guys, nung time na yun, grabing lugmok yung na-feel ko. Umiyak ko nun guys habang kinakausap ko yung dean. And plus nahiya din ako kasi nag-back out ako nung time na yun na hindi ko pala kaya. Nag-ask ako kay God kung tutuloy ko pa ba, pero nakapag-decide ako na hindi na lang ituloy kasi ang mangyayari nun, hindi ko matuturuan ng maayos yung mga estudyante kung sarili ko mismo nakakaproblema na. Binitawan ko na lang yung opportunity na yun. Doon na nagsimula yung nawalan na totally ako ng motivation nun. Siguro ilang buwan din akong nag-isip-isip kung ano yung trabaho ba na gusto ko. Hanggang sa nag-try ulit ako mag-apply. Pero at this moment, online na siya. Sinubukan ko guys online na tutoring pero hindi siya true verbal yung pagtuturo ko. Isa siyang website kung saan may maglalabas doon ng mga questions na galing sa mga student, and then ikaw na yung magbibigay ng process, methods kung paano siya ma-solve. Hindi lamang dapat solve, dapat andun yung explanation kung paano siya makuha. Tumagal din ako doon, siguro almost 6 months din ako. Kung di ako nagkakamali, 6 months din yung tinagal ko doon guys. Na-enjoy ko yun kasi isipin nyo, harap ko lang nun is yung laptop ko. Yung phone, wala na. Na-enjoy ko yung moment na yun na kumikita ako ng pera na hindi ko na kailangan humarap pa sa maraming tao. Kumbaga, doon nagsimula yung nakapag-recharge ako ng energy ko. Yung confident ko, paunti-unti, nabubuo ko ulit siya. Nung tumagal, parang kinukulangan na ako sa benefits na naibibigay nung trabaho na yun sa akin. Parang nanghihinayang ako sa opportunity ba guys, na dapat engineer ako, dapat nasa field ako, hindi dito lang sa bahay, harap ko lang yung laptop. Kumbaga nalilimit ko lang yung mga skills na dapat matutunan ko din sa labas. Doon ko na-realize na dapat mag-move forward na talaga na ako. Lumabas ulit ako sa comfort zone ko. I-try ko yung trabaho na no dati pa is gusto ko talaga. So ayun guys, during that time na nag-online tutoring, sunubukan ko mag-apply ulit. Sabi ko sa sarili nun, subukan kong mag-apply sa malalayong lugar para ma-practice ko yung sarili ko, maging independent ako, na kaya ko din magtrabaho kahit mag-isa ako, kahit nasa malayo ako, kahit na napaka-introvert ko na tao, kaya ko siyang harapin. Sinubukan kong tinanggap ko yung challenge na yun, yung hamon na yun sa sarili ko. Sa ilang beses kong bumagsak sa mga interview, may nakatulong talaga sa akin eh. Try nyo guys yung nanood din kayo ng mga YouTube tutorial about sa mga interview. Gawin nyo lang siyang guide kung paano nyo maitatawid yung interview. Nung time na yun sa interview, sinabi ko talaga sa kanila na introvert ako. Sabi ko, inamin ko yun kasi mahirap kasi yung magpapanggap ka sa interview tapos hindi ka pala ganun. O sabi ko, kung tatanggapin nila ako, ibig sabihin para sa akin yung trabaho na yun. So naging totoo ako sa kanila. Sinabi ko na ganito akong tao, pero willing akong mag-improve, 'di ba? Hindi ko gagamitin yun as dahilan para hindi ko magawa ng maayos yung trabaho. And sa awa ng Diyos, natagumpayan ko yun. Nahire nila ako sa kumpanya na yun. And doon ko nasubukan na lumayo sa pamilya ko. Lumabas talaga ako sa comfort zone ko. Na-realize ko nung time na yun na kahit na introvert ka, kahit na ilang beses kang nag-fail sa mga interview,
may isa pa ring company na tatanggapin ka. Kailangan na maging consistent ka lang talaga. Magtiwala ka lang sa sarili mo and mararating mo talaga yun. Ang dami kong natutunan ko sa trabaho na yun. Natuto ko din paano makihalubilo sa iba pang mga katrabaho, kaedad ko man or yung mas matatanda pa sa kumpanya na yun. Ang dami kong naranasan na hindi ko naranasan nung time na nagtuturo ako online. Sabi ko, sulit to. Sulit na experience to. Napakalaking tulong yon, progress para sa akin yon as introvert na ma-expose sa ganong environment. Doon natutunan ko yung makipag-usap sa mga client, sa mga homeowners, and kailangan mong makipag-cooperate din sa mga co-workers mo din. And kung paano mo din i-lead yung mga subordinate mo, yung mga kasama mo din sa office. At hindi lamang yun, syempre, yung connection mo din sa managers mo din, sa mga supervisor mo din. So, para sa akin nung time na yun, sabi ko, grabe to Lord, sabi ko. Napakalaking blessing nito sa akin na mapunta ako sa ganitong lugar, sa ganitong position na finally lumabas din ako sa comfort zone ko. Sobra kong tinreasure yun. So, ano yung ibig sabihin ko sa kwento na yun, sa shinare kong experiences na yun? Ito lang guys, yung lesson na may bibigay ko sa inyo is yung kahit introvert ka, ang daming opportunity pa rin na magbubukas sa'yo. Na kailangan mo lang din maging consistent. Kailangan na palakasin mo yung loob mo, yung confidence mo sa sarili. Kasi walang mangyayari talaga kung andun ka lang sa isang kwarto na yun, natakot ka harapin, subukan yung gusto mong opportunity. Wala talaga mangyayari. Magiging stagnant ka lang dun sa lugar na yun. Mas lalo pang liliit yung tingin mo sa sarili mo. Mas mahalaga pa rin na subukan mo pa rin yung opportunity na i-take siya as challenge. Hindi naman masama yung umatras ka kung hindi mo talaga kaya, kasi lahat naman ng tao may limitation. Kung kaya niya, kung kaya ng ibang tao yon, at kung hindi mo kaya, huwag kang panghinaan ng loob, huwag mo yun ikahiya, kasi lahat ng tao may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. So okay lang naman yung maging mahina ka sa part na yun, pero may bagay ka naman na doon ka naman talaga magaling. Ang makakatulong lang din talaga sa akin nun is yung yung faith mo kay God, na dapat yung pagharap mo sa pag-a-apply ng trabaho, may pag-asa talaga na matatanggap ka. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Tapos, yung isang lesson din na may bibigay ko, yung piliin mong trabaho, even na hindi ka man introvert, yung magiging masaya ka. Kahit man na nakakapagod yung trabaho, mabigat yung pressure, pero andun yung enjoyment, andun yung motivation na magtrabaho ka, magpakita ka sa kanila araw-araw. Hindi mo siya susukuan kahit anong mangyari. Yun yung masaya na trabaho. Sa tulad natin na introvert talaga, yung araw-araw na nakikipag-interact tayo sa maraming tao, yun yung number one talaga na nakakaubos ng energy. Kumbaga kailangan natin meron pa rin tayong time para makapag-recharge, para sa susunod na is, diba? Meron tayong lakas para makipag-interact ulit sa kanila. Tapos guys, tandaan nyo lang, yung mga introvert dyan, kahit na sinasabihan kayo na wala kang kinabukasan kasi napakamahiyain mo, huwag kayo panghinaan ng loob, kasi may mga company na tatanggapin ka kahit na introvert ka. May mga trabaho na swak sa'yo, yung trabaho na para sa'yo talaga, na makakaya mo talaga siya. Ang maibibigay ko lang na advice is yung huwag ka panghinaan ng loob sa tuwing inaatake ka na naman ng kahihiyan. Parati naman ganun talaga guys Darating din tayo sa point na yan na magpapasalamat ka dahil sinubukan mong lumabas sa comfort zone mo, na hindi ka nagpatalo sa takot, sa kaba, sa doubt, sa kawalan ng kumpiyansa. May isang bagay ka lang na maging motivation mo talaga sa sarili mo, na kahit anong mangyari, ilalaban mo talaga yung pangarap mo. Be consistent lang,
Malalagpasan mo rin yan. Magtiwala lang tayo kay Lord kasi yun talaga yung number 1 nagpapalakas sa atin. Pangalawa, yung family natin, yung mga loved ones natin. So, ayun lamang guys. Sana may nakuha kayong magandang aral sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-like na lang and pwede nyo naman din siya i-share. Kung gusto nyo pa ng mga videos tulad nito, pwede naman kayo mag-subscribe sa channel natin. So ayun lamang guys, maraming salamat po. Hanggang sa ulitin.